Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,981-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa lugar ng komperensya sa pangangalakal sa Seven Kills Valley. Sa itaas ng malaking platapormang bato sa gitna ng lambak. Dalawang binata, sina Alvin at Archie, ay nakatayo sa magkaharap. Ngumisi si Archie. Alvin, malamang hindi mo naisip na kailangan mo akong labanan, di ba? Kahit mukhang kalmado ka, sigurado akong nagsisisi ka sa loob-loob mo. Kahit na makagawa ka ng 100 king grade limit divine pills, sigurado akong matagal mo itong pinino. Sayang at masasayang lang ang pinaghirapan mo dahil malapit ko nang mapunta sa akin ang 100 king grade limit divine pills. Tiwala si Archie nang harapin niya si Alvin. Para bang kalaban niya ang isang taunang kalaban. Tumawa lamang si Alvin at sinabing, hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na makuha ang 100 king grade limit divine pills. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Kung mawawala mo ang kilalang divine artifact ng iyong lolo sa tuhod na may kasamang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili sa kanya? Sa oras na ito, hindi na mukhang balisa o kinakabahan si Alvin. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang lumilipad siya sa ere. Kumaway ang kanyang lilang damit habang nakatayo siya nang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Ang kanyang tindig ay tila parang sa isang matagumpay. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi mas mababa kaysa kay Archie. Hindi ito nalimot ng karamihan. Bakit biglang naging ganoon kalakas ang loob ni Alvin ng Pyryang Sect? Talaga bang may tiwala siya sa sarili niya? Kung talagang mananalo siya, susuka ng dugo ang Walker Clan dahil sa galit. Hindi lang basta pagsusuka ng dugo. Mawawasak din ang Walker Clan. Karamihan sa mga taong nagbubulungan ay mula sa Seven Kills Valley, sa Alliance of Benevolence and Justice, at sa Dragon Martial Divine Sect. Bilang mga puwersang kasangkot, ang mga mula sa Pyryang Sect at ang Walker Clan ay matamang nakatitig sa dalawang figure sa kalangitan. Kumalma na ang mga miyembro ng Pyryang Sect sa sandaling ito. Tutal, kahit matalo si Alvin, 100 king grade limit divine pills lang ang mawawala sa kanya. May ilan din na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Alvin. Kung tungkol naman kay Marvick, mula sa pangkat na Xingming ng Pyryang Sect, natural lang na hindi siya isa sa mga nag-aalala kay Alvin. Sa kabaligtaran, hiniling niya na sana'y matalo si Alvin. Naisip niya sa sarili ng may sama ng loob, iniisip talaga ng gago na iyon na kaya niyang talunin ang isang taong may mas mataas na cultivation base dahil lang sa nakapatay siya ng dalawang intermediate Lord of Gods noong siya ay isang simpleng Lord of Gods. Maihahambing ba ang dalawang basurang natalo niya kay Archie? Kaya rin ni Archie ang ganitong kagalingan noong siya ay isang simpleng Lord of Gods. Nagsusumikap pa rin siyang magpanggap. Nakakatawa. Hindi ako makapaghintay na makita siyang mapahiya mamaya. Medyo sigurado si Marvick na matatalo si Alvin kahit na si Alvin ay isang kahangahangang nilalang ng Pyryang Sect. Pakiramdam niya ay walang sino man sa nakababatang henerasyon na wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion ang makakatapat ni Archie ng Walker Clan. Bahagyang sumama ang kanyang loob nang maalala niya na wala pa si Alvin 3,000 taon na ang nakalilipas. Malamang na mas malakas si Alvin kaysa kay Archie ngayon kung kailan kaedad na ni Archie si Alvin. Samantala, si Jules, na nakatayo sa harap ng grupo ng mga tao mula sa Walker Clan, ay seryosong tumingin kay Alvin. Mula kanina, pinagmamasdan niya ng mabuti ang mga ekspresyon at galaw ni Alvin. Dahil dito, nang-ahas siyang tumaya gamit ang kanyang kilalang banal na artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Alvin na hindi katulad ng dati. Hindi, imposible. Kakagaling lang niya sa pagiging intermediate Lord of Gods 2 taon na ang nakalilipas. Paano niya matatalo si Hunger? Naisip ni Jules sa sarili, habang pinapakalma ang sarili. Sa panlabas, mukhang kalmado pa rin siya. Walang emosyong makikita sa kanyang mukha. Balik sa langit. Alvin, huwag kang masyadong magsalita ng walang kabuluhan. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa, sabi ni Archie, habang nagkukusa na sumugod. Habang sumusugod si Archie patungo kay Alvin, kumislap ang mga kidlat sa paligid niya.
Nang nasa kalagitnaan na siya, isang 7 talampakang haba ng sibat ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasunod nito, ang mga kidlat ay sumugod sa sibat. Kasabay nito, ang mga kidlat na parang mga dragon ay kumislap sa sibat. Hindi ito nakakagulat dahil naunawaan niya ang batas ng kulog. Bukod dito, ang kanyang pangunawa ay medyo malalim. Sa sandaling kumilos si Archie, nakaramdam na si Alvin ng pressure. Gayunpaman, kahit na makapangyarihan ang divine energy ni Archie, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng divine energy ni Archie at ng isang advanced Lord of Gods na nakapagpatatag na ng kanyang cultivation base. Tulad ng sinabi sa kanya ni Pong, hindi maliit ang agwat. Bukod doon, nagulat din si Alvin sa pag-unawa ni Archie sa batas ng kulog. Malamang na mas malalim ang pag-unawa ni Archie kaysa sa lahat ng mga Black Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Dati, bago umalis si Alvin sa Flying Dragon Sect, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay mas mahusay lamang kaysa sa mga White Dragon Elder at kapantay lamang ng ilang Black Dragon Elder. Gayunpaman, maraming taon na ang lumipas mula noon, at ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay bumuti rin. Nang siya ay nagal-inang, hindi niya nakalimutang unawain din ang batas ng kalawakan. Sa kasalukuyan, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay halos kapareho ng pag-unawa ni Archie sa batas ng kulog. Swoosh! Nag-teleport palayo si Alvin, agad na iniwasan ang kidlat na lumabas mula sa sibat ni Archie. Ang kanyang mga imahe sa likuran ay agad na nawala dahil sa atake. Nang sumabog ang atake, mabilis na kumalat ang mga shockwave. Gayunpaman, madaling naharap sila ni Donald, ang Valley Master ng 7 Kills Valley. Kaya naman, hindi naapektuhan ng mga shockwave ang mga manunood. Bumuhos. 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 Hindi nagalit si Archie na naiwasan ni Alvin ang kanyang atake, at tila hindi rin siya nagulat. Patuloy lamang siyang sumugod patungo kay Alvin sa bilis ng kidlat. Alvin, tingnan natin kung ilang beses kang makakapag-teleport palayo sa mga atake ko. Kumislap ang kidlat sa paligid ni Archie, at ang sibat sa kanyang kamay ay parang kidlat. Ang mahabang sibat ay isang kilalang banal na artifact na hinulma gamit ang mahahalagang materyales. Sa hinaharap pagkatapos maging isang intermediate Emperor of Gods, mas madali para sa kanyang sibat na manganak ng isang kaluluwa ng artifact. Bagamat ang material na ginamit sa paggawa ng isang kilalang banal na artifact ay makakaapekto sa bilis ng pagsilang nito ng isang kaluluwa ng artifact, ang lakas nito ay kapantay ng mga ordinaryong kilalang banal na artifact. Bukod dito, sa mga kamay ng mga nasa ilalim ng kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods, hindi ito gaanong naiiba sa isang ordinaryong kilalang banal na artifact. Ito lang ba ang kaya mo? Hindi nag-teleport palayo si Alvin sa pagkakataong ito. Sa halip, hinarap niya si Archie, na sumusugod papunta sa kanya. Sa isang kisap mata lamang, lumabas ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Hawak nilang dalawa ang isang prominenteng banal na espada. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito ang 7 Orifice Exquisite Sword. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita niya ang 7 Orifice Exquisite Sword. Swoosh! Swoosh! Sabay na sumugod si Alvin at ang kanyang doppelganger, at nakipagbanggaan kay Archie. Nagsalpukan ng espada at sibat habang ang mga pagsabog ng nakakatakot na shockwave ay lumabas. Ang mga kislap mula sa mga banggaan ay mukhang nakasisilaw mula sa malayo. Si Alvin at ang kanyang doppelganger ay kapantay ni Archie kahit na ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa kay Archie. Kung tutuusin, si Archie ay naging isang advanced Lord of Gods kamakailan lamang, at ang kanyang cultivation base ay hindi pa rin matatag. Ito ay hindi gaanong matatag kumpara sa cultivation base ni Alvin kahit nakakalusot lang ni Alvin 2 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas ay hindi kasing laki ng karaniwan sa pagitan ng isang intermediate at advanced Lords of Gods. Hindi na kailangang sabihin, napansin din ito ng mga emperador ng mga Diyos at mga matataas na Panginoon ng mga Diyos na naroon. Talaga bang naging intermediate Lord of God si Alvin 2 taon na ang nakalilipas? Base sa kung gaano katatag ang kanyang cultivation base, parang ilang dekada o isang siglo ang ginugol niya para patatagin ito, tama ba? Kung talagang napatitag niya ang kanyang cultivation base sa ganitong antas sa loob lamang ng 2 taon, talagang karapat-dapat siya sa titulong prodigy. Hindi siya kapantay ni Archie sa aspetong ito.
Nag-usap-usap ang mga miyembro ng Seven Kills Valley, ang Alliance of Benevolence and Justice, at ang Dragon Martial Divine Sect. Kung tungkol naman sa mga miyembro ng Puriang Sect at ng Walker Clan, kadalasan silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi lamang ikinagulat ng mga taga-Walker Clan ang pagganap ni Alvin, kundi ikinagulat din ng mga taga-Puriang Sect. Tutal, hindi tulad ng iba, alam nilang sigurado na si Alvin ay kakatapos lang makalusot at maging isang Intermediate Lord of Gods 2 taon na ang nakalilipas. Kung tungkol naman sa Walker Clan, nagdududa sila na 2 taon pa lamang ang nakalilipas nang makalusot si Alvin. Aba! Peke ba yung balitang natanggap natin? Maaari kayang sadyang nagpalabas ng peking balita ang Puriang Sect para linlangin ang ating elder na tumaya gamit ang kanyang kilalang divine artifact sa isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa palagay ko ay hindi. Bukod pa rito, kahit na mas matatag ang cultivation base ni Alvin kaysa sa inaasahan, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng kanyang cultivation base at ng cultivation base ni Archie. Bukod doon, nagamit na ni Alvin ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan habang hindi pa nagagamit ni Archie ang kanyang bloodline power. Kung ganito lang kalakas si Alvin, tiyak na matatalo siya. Paano kung mayroon pa rin siyang mga nakatagong kakayahan? May mga bali-balita na naunawaan na niya ang panimulang anyo ng sword daw. Para bang ang laban ay sumusunod sa pangkalahatang takbo ng voice transmission sa pagitan ng iilang taong iyon mula sa Walker Clan, ang laban na tila pantay ang takbo ay unti-unting pumanig kay Alvin. Ang espada sa kamay ni Alvin ay nagpakawala ng nakakatakot na mga sinag ng espada na lalong pinalakas ng bagyong nagngangalit sa paligid niya. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagwagi sina Alvin at ang kanyang doppelganger. Talagang naunawaan niya ang panimulang anyo ng sword daw. Samantala, nakahinga ng maluwag si Jules nang makita ito. Malamang na ganito nakalakas ang lakas ni Alvin. 3,982. Hindi lingid sa kaalaman ni Alvin ang simpleng anyo ng sword daw sa Eastern Ridge Mansion. Maraming tao ang nakakita sa kanya na ginagamit ito sa pamamagitan ng floating image pearls nang patayin niya ang 2 Intermediate Lords of God sa Flying Dragon Sect. Kabilang dito sina Archie at Jules, ang Golden Sith Elder ng Walker Clan. Sa oras na ito, hindi na nangahas si Alvin na gamitin ang Mastery daw tulad ng dati nang patayin niya ang 2 Intermediate Lords of Gods dahil sa mga emperador ng Diyos na naruroon. Ngayong lubos nang bumuti ang kanyang batas ng kalawakan, ang kapangyarihan mula sa batas ng kalawakan ngayon ay kapantay na ng kapangyarihan mula sa kombinasyon ng batas ng kalawakan at Mastery daw noon. Hindi nagulat si Jules sa antas ng pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan. Iniugnay niya ito sa paghahanda ni Alvin para sa pista ng 7 mansyon matapos maging isang Intermediate Lord of Gods. Hindi man lang sumagi sa isip niya na naunawaan din ni Alvin ang isa pa sa 4 na daw ng langit at lupa, ang Mastery daw. Natural na may pagkakaiba ang pagsaksi sa isang laban at ang panunood gamit ang floating image pearl. Dahil dito, kahit ang mga Emperor of Gods ay hindi masabi na ginamit na ni Alvin ang kanyang Mastery daw dati nang patayin ang 2 Intermediate Lords of Gods. Gayunpaman, kung gagamitin ito ni Alvin ngayon, matutuklasan nila ito agad. Dahil dito, hindi niya ginamit ang Mastery daw laban kay Archie. Balak niyang panatilihin ito bilang kanyang nakatagong trump card. Bukod dito, ang kanyang pagganap sa Eastern Ridge ay halos walang kapantay sa mga nakababatang henerasyon, kaya naman, hindi maganda kung mas mamumukod tangi pa siya. Tutal, walang sino man sa Eastern Ridge Mansion at sa Profound Energy Land ang nakakaalam na naunawaan niya ang simpleng yugto ng Mastery daw. Napakataas ng kanyang likas na talento kung isasaalang-alang na wala pa siya sa edad na 3,000, naisip ni Jules sa sarili. Bagamat sigurado pa rin siya sa tagumpay ng kanyang apo sa tuhod, gulat pa rin siya sa lakas ni Alvin kung isasaalang-alang ang kanyang murang edad. Noon, ang Walker Clan ay nagpadala rin ng mga tao sa Flying Dragon Sect upang i-recruit si Alvin ng higit sa 1 beses. Sa unang pagkakataon, tumanggi si Alvin, sinabing wala siyang balak na umalis sa Flying Dragon Sect sa ngayon. Sa huling pagkakataon na sinubukan nilang i-recruit siya, pinalaya sila mula sa Flying Dragon Sect ng dominanteng sipong mula sa Puriang Sect. Malalagpasan at malalagpasan niya rin si Hunger sa malaot madali, naisip ni Jules sa sarili. Nagniningning ang kanyang mga mata sa malamig na hanggarim pumatay nang maisip niya na si Alvin ay miyembro ng Puriang Sect. Kailangan ko siyang paalisin kapag may pagkakataon.
Bagamat maganda ang relasyon ng Puriang sect at ng Walker clan, magiging banta siya sa atin sa hinaharap. Dahil hindi ko siya magagamit, at isa siyang taong mula sa Devata realm na walang pinagmulan, mas mabuting patayin na lang siya. Gayun din, ang mga mata ng ilang matatanda mula sa Seven Kills Valley, ang Alliance of Benevolence and Justice, at ang Dragon Martial Divine Sect ay kumislap din na may balak pumatay. Gayunpaman, ang kanilang balak pumatay ay hindi lamang nakatutok kay Alvin, kundi pati na rin kay Archie. Natural na hindi magandang bagay para sa kanila na ang dalawang puwersa ay mayroong mga natatanging prodigy na malinaw na nakahihigit sa mga prodigy sa kani-kanilang puwersa. Habang sinusulyapan nila ang mga prodigy ng kani-kanilang puwersa, nakita nila ang gulat sa mga mukha ng mga prodigy matapos masaksihan ang lakas nina Alvin at Archie. Napakalakas niya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Marvick nang makita niyang nananalo si Alvin. Bagamat alam niyang malakas si Alvin, wala siyang ideya kung gaano kalakas si Alvin kahit na napanood niya ang recording kung saan pinatay ni Alvin ang dalawang intermediate Lords of Gods. Nahirapan si Marvick na paniwalaan na ang isang taong wala pang 3,000 taong gulang ay nagtataglay ng ganitong lakas. Bagamat ginamit ni Archie ang kanyang kapangyarihan sa lahi, si Archie ay halos doble ang edad kay Alvin. Bukod dito, si Archie ay isang advanced na Panginoon ng mga Diyos. Gaano kaya siya kalakas kapag kasing edad na niya si Archie? Nakaramdam si Marvick ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito at bahagyang nayanig. Lumitaw sa kanyang isipan ang payo ng kanyang lolo sa tuhod na binaliwala niya noon, at sa wakas ay napagtanto niya ang mabuting intensyon ng kanyang lolo sa tuhod. Kalimutan na lang natin ito at pakialaman na natin ang sarili ko mula ngayon, naisip ni Marvick sa sarili. Sa sandaling ito niya itinigil ang paghihiganti kay Alvin. Balik sa langit. Archie, kung ganito lang ang lakas mo, natatakot akong mawala sa iyo ang kilalang banal na artifact ng iyong lolo sa tuhod na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact para sa akin. Sabi ni Alvin matapos makuha ang kalamangan sa kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Pakibasa po sa myboxnovel.com. Ngumisi si Archie. Alvin, sinusubukan ko lang ang lakas mo. Sasabihin ko, medyo nagulat ako. Bukod sa akin, walang sino man sa Eastern Ridge Mansion na wala pang 10,000 taong gulang ang makakatapat mo. Nakakalungkot talaga na nakasalubong mo ako. Alvin, humanda kang matalo ngayon. Parang kidlat na biglang sumirit si Archie pagkarinig ng kanyang boses. Isang kisap mata lang ay nakarating siya malapit kay Alvin. Sa pagkakataong ito, kumislap ang kanyang mga mata, at isang madugong ambon ang pumailang lang mula sa kanyang katawan. Ang ambon ng dugo, na kumikislap na parang kidlat, ay mabilis na bumuo ng isang figure na may hawak na sibat. Alvin, ang aking Blood War Spirit ay maihahambing sa iyong doppelganger, sabi ni Archie sa mahinang boses. Habang lumilipad siya patungo kay Alvin, ang Blood War Spirit sa itaas niya ay lumipad kasama niya na may hawak na sibat. Kung umasa lamang si Alvin sa simpleng anyo ng sword daw, hindi sana siya magiging kapantay ni Archie. Dahil sa kanyang matibay na koneksyon sa kanyang doppelganger, kasama ang sword daw, nagawa niyang isara ang agwat sa pagitan ng kanyang mga cultivation base at ni Archie at masupol si Archie kanina. Gayunpaman, ngayong ginamit na ni Archie ang kanyang bloodline power, tila mawawala ang kanyang kalamangan. Gaya ng inaasahan, unti-unti siyang nahulog sa isang disbentaha. Sa wakas ay nagamit na ni Archie ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay tinatawag na Blood War Spirit. Ito ay minana lamang ng mga direktang inapo ng Walker clan. Binusog niya ang kanyang dugo ng kanyang banal na enerhiya at ng batas na kanyang naunawaan upang mabuo ang espiritu ng digmaang dugo. Maihahambing ito sa mga doppelganger ng mga mula sa Devata realms. Marami sa mga manunood ang agad na nakakilala sa Blood War Spirit. Tutal, ito ay natatangi lamang sa Walker clan. Maaaring mas nauna nang nanalo si Alvin, pero hindi na ito magiging ganito ngayon na nabuo na ni Archie ang kanyang Blood War Spirit. Gayunpaman, kahit matalo si Alvin, kahanga-hanga pa rin siya. Huwag mong kalimutan na wala pa siya sa 3,000 taong gulang. Oo nga. Kung isasaalang-alang natin ang kanyang edad, si Alvin ay mas nakahihigit kay Archie. Nako, mukhang mawawala sa kanya ang kanyang 100 King Grade Limit Divine Pills ngayon. Tama. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa 100 King Grade Limit Divine Pills.
Hindi ko maintindihan kung bakit nag-aaral ng alchemy si Alvin. Base sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, kung hindi niya sinayang ang oras sa alchemy at ginugol ang oras na iyon sa paglilinang, marahil ay makakatapat niya si Archie ngayon. Ano ang hindi mo maintindihan? Marahil, wala nang iba pa kundi ang maling pagpili niya. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay sa edad na ito ay walang katulad sa kasaysayan ng Eastern Ridge Mansion. Bagamat karamihan sa mga taong naruroon ay nag-iisip pa rin na matatalo si Alvin, sila ay nagulat at humanga sa kanyang lakas. Bukod dito, siya ay isang alchemist na kayang magpino ng King Grade Limit Divine Pills. Tanging ang mga nangungunang alchemist sa Eastern Ridge Mansion ang kayang magpino ng King Grade Limit Divine Pills. Nangangahulugan ito na maihahambing siya sa mga nangungunang alchemist sa Eastern Ridge Mansion. Napakasama ng isang kababalaghan. Dapat pala ay personal ko siyang pinuntahan sa Flying Dragon Sect para ay recruit sa ating Dragon Martial Divine Sect kung alam niya na napakagaling niya. Talagang nanalo si Pong sa pagkakataong ito. Ang mga elder mula sa Alliance of Benevolence and Justice at sa Dragon Martial Divine Sect ay bumantong hininga ng may panghihinayang habang pinapanood nila si Alvin. Sa oras na ito, si Esteban, ang Nirvanic Elder mula sa Hidden Sword Faction ng Puriang Sect, ay sumulyap kay Pong bago niya sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Junior Brother Zin, hindi ka ba nag-aalala na matalo si Alvin kay Archie? Ikaw ang unang nag-udyok sa Walker Clan. Kung matalo siya, dapat kang magbigay ng kahit 50 King Grade Limit Divine Pills para matulungan siya. Iniisip na ni Esteban na tulungan si Alvin na ayusin ang postahan dahil alam niyang pinahahalagahan ng kanyang amo si Alvin. Sumagot si Pong nang nakangiti, Senior Brother Ye, sabik ka na bang matalo si Alvin? Bahagyang natigilan si Esteban sa mga sinabi ni Pong. Kasabay nito, isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Swoosh! Sa sandaling ito, ang nakakatusok sa tainga na tunog ng isang espada na sumisipol sa hangin ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Kahit si Esteban, isang simpleng emperador ng mga Diyos, ay nararamdaman ang tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. 3,983. Natahimik ang lahat nang marinig nila ang tunog ng isang espada na sumisipol sa hangin. Ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan ay sumugod patungo sa Blood War Spirit ni Archie dala ang kitang-kitang banal na espada sa kamay bago ito nagpakawala ng sinag ng espada na nabuo mula sa kanyang banal na enerhiya at puspos ng kanyang batas ng kalawakan. Sa isang iglap, ang Blood War Spirit na tila pinipigilan ng doppelganger kanina lamang ay nawasak ng ataking ito. Ang Blood War Spirit ang bloodline power ni Archie, ibig sabihin ay kakainin nito ang bloodline energy niya. Kahit na nasa pinakamabuting kondisyon siya, 3 beses lang niya kayang gamitin ang bloodline power niya ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas marami na siyang naubos na bloodline energy kaysa sa inaasahan niya. Anong nangyari? Nabigla si Archie sa biglaang pagkawasak ng kanyang Blood War Spirit. Kahit na mayroon siyang kalamangan, mabilis siyang lumipad palayo upang mapanatili ang distansya sa pagitan niya at ni Alvin nang sa gayon ay makabuo siya ng isa pang Blood War Spirit. Ang pangalawang Blood War Spirit na ipinakita ni Archie ay hindi naiiba sa una. Gayunpaman, kung susubukan itong suriin gamit ang banal na kamalayan, matutuklasan ng isa na ang pangalawa ay mas mahina kaysa sa una. Lumipad palabas si Alvin at ang kanyang doppelganger dala ang maraming sinag ng espada na nabuo mula sa kanyang divine energy na puspos ng batas ng kalawakan. Sa isang kisap mata lamang, nakarating sila sa harap ni Archie, sinamantala ang pagkakataon upang gumanti. Walang oras si Archie para alamin kung ano ang nangyari kanina at kinailangan niyang magtuon sa pakikitungo kay Alvin. Bumuhos. 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 Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin habang hawak ni na Archie at ng kanyang Blood War Spirit ang kanilang mga sibat at bumangga kay Alvin at sa kanyang doppelganger. Mukhang hanggang dito na lang ang lakas mo, tamad na sabi ni Alvin. Bago pa man makapag-react si Archie, iwinawagayway ni na Alvin at ng kanyang doppelganger ang kanilang mga kilalang banal na espada, at nagpakawala ng tigi-isang sinag ng espada. Ang mga sinag ng espada ay naglabas ng isang nagyayelong aura na kumalat sa paligid. Nakaramdam ang lahat ng tao ng nakapandidiring lamig na dumadaloy sa kanila.
Kahit si Donald, ang Valley Master ng Seven Kills Valley, ay nakaramdam ng bahagyang kilabot. Bago pa man maintindihan ng lahat ang nangyayari, muling sumugod ang doppelganger ni Alvin patungo sa Blood War Spirit ni Archie, dala ang espada sa kanyang kamay. Kasabay nito, winasak ni Alvin ang maladragong kidlat na inilunsad ni Archie gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos, sa isang pitik lang ng kanyang kamay, natambo niya ang sibat mula sa kamay ni Archie bago niya itinutok ang kanyang espada kay Archie. Pakibasa po sa MyBox Novel. Tumigil ka! Sigaw ni Archie habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Napakabilis nito kaya imposibleng makaiwas siya. Nang akmang gagawa ng hakbang si Donald para pigilan si Alvin, nakita niya si Alvin na ibinabaling ang kanyang espada sa kritikal na sandali. Isang malakas na kalabog ang tumama sa dibdib ni Archie bago lumipad si Archie sa kalangitan. Dumura si Archie ng dugo habang sinusubukan niyang makabangon. Nang sa wakas ay nakabawi na siya, namutla ang kanyang mukha habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Alvin. Ay imposible ito. Anong paraan ang ginamit mo? Paano biglang tumaas ang lakas mo? Matapos gamitin ang kanyang bloodline power, nagawa ni Archie na makabawi mula kay Alvin. Labag sa kanyang inaasahan na ang mga sinag ng espada ni Alvin ay napakalakas. Hindi lamang 2 beses na nawasak ang kanyang Blood War Spirit, kundi malubhang nasugatan din siya. Halos hindi siya makatayo ng tuwid sa sandaling ito, at nasira ang kanyang mga panloob na organo. Aabutin ng ilang panahon bago siya gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Ang kilalang banal na artifact ng lolo sa tuhod na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, lalong namutla ang mukha ni Archie nang maalala niya ang nakataya. Nagngingit-ngit siya bago muling sumugod kay Alvin. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa hindi nagtagal matapos siyang lumipad palabas. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan habang lumipad pataas si Jules at sinalo ang kanyang apo sa tuhod. Hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha sa sandaling ito. Kung tutuusin, hindi niya talaga inaasahan na matatalo ni Alvin ang kanyang apo sa tuhod. Malamig niyang tiningnan si Alvin at sinabing, "Alvin, itinago mo ang iyong natamo sa sword daw dahil hinanggad mo ang aking kilalang banal na artifact na may isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, hindi ba?" Hindi ko ito malilimutan. Sa sandaling ito, lumipad pataas si Pong. Sinabi niya nang may nakasisilaw ng ngiti, "Senior Uncle Walker, ito ang aking ideya." Wala itong kinalaman kay Alvin. Ngayong nanalo si Alvin, ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay ibibigay sa akin. Salamat sa iyong pagkabukas palad, Senior Uncle Walker. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Jules na si Pong ang nagkusa na pukawin siya kanina. Pagkatapos, huminga siya ng malalim habang tinitingnan si Pong bago ito tumalikod at umalis nang walang ibang sinabi. Wala na siyang masabi dahil napanalunan ni Alvin ang prominenteng banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hahayaan na lang niya ang bagay na ito. Tutal, malinaw na nagsabuatan sina Pong at Alvin para makuha ang kanyang prominenteng banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact kahit palinisin ni Pong si Alvin sa lahat ng kasalanan. Kung hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyayari, mabubuhay sana siya ng mahigit 10,000 taon ng walang kabuluhan. Pong, Alvin. Bagamat alam ni Jules na si Pong ang pasimuno, wala siyang balak na pakawalan si Alvin. Kung may pagkakataon siya, determinado siyang patayin si Alvin para mailabas ang kanyang galit. Tutal, hindi niya inakala na mapapatay niya si Pong. Sa pinakamataas na antas, masasaktan niya si Pong. Bukod doon, si Pong ay may hawak na barkong lumilipad na emperador. Mahirap para sa kanya na habulin si Pong. Isa lamang siyang intermediate Emperor of Gods, at ang pinakamataas na bilis ng barkong lumilipad na emperador ay maihahambing sa isang advanced na Emperor of Gods. Bagamat mayroon din siyang barkong lumilipad na emperador, sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, makakasabay lamang siya kay Pong, hindi niya ito malalagpasan. Nakatitig pa rin siya sa akin. Iniisip ba niya talaga na matako ako? Ngumiti si Alvin nang may pahamak nang makita niyang nakatitig sa kanya si Walker K nang may pagpatay.
Malinaw kay Alvin na binabatikos siya ni Jules dahil iniisip ni Jules na mas mahina siya. Hindi mahalaga kay Jules na sinabi ni Pong na siya lamang ang may pananagutan sa bagay na ito. Magiging kasinungalingan ang sabihing hindi siya nakakaramdam ng pressure na maging target ng isang intermediate Emperor of Gods, ngunit wala lang ang pressure na iyon. Hanggat mananatili siyang maingat, hindi magiging madali para kay Jules na makahanap ng pagkakataong kumilos. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan hanggat nasa estate siya ng Pyongyang sect. Kahit na naglalakbay papunta sa pista ng 7 mansyon, sasamahan siya ng mga intermediate Emperor of Gods ng Pyongyang sect. Kailangang magkaroon ng death wish si Jules kung pipiliin niyang umatake sa oras na iyon. Kailangan kong bawasan ang mga oras na lalabas ako ng mag-isa mula ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Pagkatapos umalis sa Seven Kills Valley at bumalik sa Pyongyang sect, hindi siya aalis sa lupain ng Pyongyang sect maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kahit na noon, sisiguraduhin niyang sasamahan siya ng isang simpleng Emperor of Gods tulad ni Pong. Bagamat mas mababa ang cultivation base ni Pong kaysa kay Jules, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki matapos niyang pinuhin at pangalagaan ang kilalang banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Dahil dito, si Jules, na nawalan ng sandata, ay maaaring hindi na maging banta kay Pong. Bukod dito, si Pong ang pinakamalakas na rudimentary Emperor of Gods sa Pyongyang sect. Narinig din ni Alvin ang mga miyembro ng Cloud Peak faction na nagsasabing walang sinuman sa ilalim ng kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods sa Eastern Ridge Mansion ang nangahas na sabihin na kaya nilang talunin si Pong. Bago umalis, nakita ni Pong si Alvin na nakatingin kay Jules. Natural niyang alam ang iniisip ni Alvin. Nakapagpapatibay loob niyang sinabi, Alvin, huwag mo na lang siyang pansinin. Mula ngayon, huwag mong iwan ang sekta. Kung kailangan mong umalis sa sekta, ipaalam mo sa akin. Malaki ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Malaki ang maitutulong sa akin ng prominenteng banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Makakatipid din ako ng maraming oras dahil hindi ko na kailangang gumugol ng oras sa pagsisikap na makuha ang aking prominenteng banal na sandata para magluwal ng isang kaluluwa ng artifact. Malinaw na masayang masaya si Pong sa sandaling ito. Samantala, umalis ang mga miyembro ng Walker Clan na may iba't ibang madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kakasimula pa lang ng trade conference at tatagal ng ilang araw, ngunit karamihan sa kanila ay wala na sa mood makipagkalakalan o makihalubilo. Kahit ang ilang miyembro na walang pakialam sa bagay na ito ay sumunod na lamang sa iba at umalis. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din sila sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi lang ang simpleng anyo ng sword daw ang naunawaan ni Alvin. Mas mataas pa riyan ang kanyang naabot sa sword daw. Nakakatakot talaga ang kanyang sword daw. 3,984. Nanalo si Alvin sa laban. Nagbalik sa dati ang mga tao ng isa-isa habang ang mga miyembro ng Walker Clan ay isa-isang umalis. Agad na natuon ang kanilang mga mata kay Alvin. Sa oras na ito, kinukuha muli ni Alvin ang kanyang 100 King Grade Limit Divine Pills at ang dating kilalang Divine Artifact ni Jules na may kasamang hindi kumpletong Artifact Soul mula kay Donald, ang Valley Master ng Seven Kills Valley. Matapos matanggap ang dalawang item, agad niyang inihagis ang kilalang Divine Artifact na may kasamang hindi kumpletong Artifact Soul kay Pong. Hindi na niya planong panatilihin pa ang arma sa kanyang tabi dahil magdudulot lamang ito ng gulo. Walang duda na may mga taong magnanasa sa armas at susubukang agawin ito sa kanya. Alvin, hindi ko malilimutan ang pabor na ito, sabi ni Pong habang itinatabi ang kitang-kitang banal na sibat na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Pagkagawa niya noon, isang hindi mapakali na itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Mabuti na lang at madali niya itong napigilan gamit ang kanyang banal na enerhiya. Dahil ang kitang-kitang banal na sibat na iyon ay pagmamayari ng isang intermediate na emperador ng mga Diyos, kinailangan niya itong pasukuan bago niya maangkin ang buong pagmamayari nito. Elder Zin, may utang na loob ako sa iyo, simula pa lang.
Ang kilalang banal na artifact na iyon ay isang paraan ng pagbabayad, nakangiting sabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi, paano nangyari iyon? Sabi ni Pong, sa palagay ko ay wala kang utang na loob sa akin. Bukod pa rito, kahit na ituring mo pa ang maliliit na bagay na tinulungan kita bilang isang pabor, hindi pa rin ito maihahambing sa halaga ng kilalang banal na artifact na ito na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Isipin mo na lang sa ganitong paraan. Ang lahat ng mga bagay na tinulungan kita ay para mahikayat kang sumali sa Pure Yang sect at sa Cloud Peak faction. Gumanti ka na sa pabor sa pamamagitan nito. Kaya, hindi ko malilimutan ang pabor na ito ngayon. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Alvin dahil alam niyang hindi niya makukumbansi si Pong kung hindi. Nakita niya na matigas ang ulo ni Pong tungkol sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga si Donald, Alvin, hindi ko inaasahan na naunawaan mo ang tunay na sword daw. Ikaw ang pangalawang taong kilalang nakaunawa sa sword daw sa Eastern Ridge Mansion. Bukod doon, wala nang sinuman sa Eastern Ridge Mansion ang nakaunawa sa alinman sa iba pang tatlong daw ng langit at lupa. Nangangahulugan ito na ang dalawang tao lamang sa Eastern Ridge Mansion na nakaunawa sa alinman sa apat na daw ng langit at lupa, na sa kasong ito ay ang sword daw, ay mula sa Pure Yang sect. Ang isa pang tao sa Eastern Ridge Mansion na nakaintindi sa sword daw ay si Dylon mula sa Hidden Sword faction ng Pure Yang sect. Master Wei ng lambak, masyado mo akong pinupuri. Swerte lang talaga ako, may enhing sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti. Umiling si Donald. Marahil, maiuugnay mo ito sa swerte kung naunawaan mo lang ang simpleng anyo ng sword daw. Gayunpaman, tanging mga henyo na sumusuway sa langit lamang ang makakaintindi sa tunay na sword daw. Sa bagay na ito, Alvin, masyado kang mapagpakumbaba. Kung talagang dahil ito sa swerte, ano pa ang maituturing nating lahat? Bahagyang malungkot ang makikita sa mga mata ni Donald sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Samantala, natuklasan na ni Esteban, ang Nirvanic Elder mula sa Hidden Sword faction ng Pure Yang sect, na may kakaiba nang marinig niya ang tunog ng pagsipol ng espada kanina. Hindi nagtagal pagkatapos noon, napagtanto niya na naunawaan na ni Alvin ang tunay na sword daw. Bukod dito, ang naabot ni Alvin sa sword daw ay tila maihahambing sa natamo ng kanyang Panginoon, si Dylon. Espada daw, naunawaan na ni Alvin ang tunay na espada daw, bagamat iba ang kanyang pamamaraan, maihahambing ito sa espada daw ng Panginoon. Bilang paboritong direktang disipulo ni Dylon, unti-unting naunawaan ni Esteban ang simpleng anyo ng sword daw matapos makatanggap ng gabay mula sa kanyang Panginoon. Tiwala siyang lubos niyang mauunawaan ang simpleng anyo ng sword daw sa loob ng 10,000 taon. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang matutunan ang tunay na sword daw sa buong buhay niya. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang oras at pagsisikap sa pag-unawa sa simpleng anyo ng sword daw. Kung hindi dahil doon, sa kanyang likas na talento, ang kanyang lakas ay maaaring maging kapantay ng kay Pong kung itinoon niya ang lahat ng kanyang oras sa paglinang at pag-unawa sa batas. Sinasabing, kung matagumpay niyang mauunawaan ang simpleng anyo ng sword daw, kumpiyansa siyang maihahambing siya kay Pong kahit na hindi niya matalo si Pong. Naunawaan na ba ni Alvin ang sword daw? Gulat pa rin si Marvick na natalo ni Alvin si Archie, na kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na taong wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion. Marami pa nga ang nag-akala na si Archie ay mapabilang sa top 3 sa pista ng 7 mansyon. Dahil natalo ni Alvin si Archie, hindi ba't ibig sabihin nito ay mapabilang si Alvin sa top 3 sa pista ng 7 mansyon? Sa oras na ito, sinabi ni Hector, ang Spirit Void Elder mula sa pangkat na Xingming ng Pure Yang sect, sa pamamagitan ng voice transmission, Marvick. Kung hindi mo pa nagagawa, dapat mong iwaksi ang lahat ng iyong iniisip tungkol sa paghihiganti kay Alvin o pagdudulot ng gulo para sa kanya ngayon. Sa katunayan, mas makakabuti kung mapapanatili mo ang isang magandang relasyon sa kanya. Walang duda na tiyak na mapapasailalim siya sa nangungunang 3 sa pista ng 7 mansyon. Nangangahulugan ito na may karapatan siyang magrekomenda ng isang Ascension Elder upang mabigyan ng pagkakataong maging isang Advanced Emperor of Gods.
Kung hindi niya pipiliin ang Ascension Elder na si Stuart Zin o ang Ascension Elder na si Dylon at pumili ng isa pang Ascension Elder. Nangangahulugan ito na mayroon siyang suporta ng tatlong Ascension Elder. Bahagyang may bahid ng takot ang maririnig sa boses ni Hector nang magsalita ito. Bagamat napagdesisyonan na ni Marvick na talikuran ang lahat ng pag-iisip na maghayganti kay Alvin kanina, nakaramdam pa rin siya ng takot nang marinig niya ang mga salita ni Hector. Kung si Alvin ay mayroon lamang suporta ni Stuart Zin, marahil, hindi magiging ganoon kalaki ang mga kahihinatnan kahit na mapatay niya si Alvin. Tutal, ang kanyang lolo sa tuhod ay ang nakababatang pamangkin ni Stuart Zin, at mayroon silang magandang relasyon. May posibilidad na maligtas ni Stuart Zin ang kanyang buhay dahil sa kanyang lolo sa tuhod. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Hector, bukod kay Dylon, kung makukuha ni Alvin ang suporta ng isa pang Ascension Elder, si Alvin ay magkakaroon ng suporta ng tatlong Ascension Elder. Dahil dito, kung gagawa siya ng hakbang laban kay Alvin, kahit na makialam si Stuart Zin, hindi siya makakatakas ng buo ang kanyang buhay. Hindi nakakagulat, nagulat din ang iba mula sa Pyryang sect. Wala sa kanila ang umasa na naunawaan ni Alvin ang tunay na Sword Dao, at naging ikatlong tao sa kasaysayan ng Pyryang sect na nakaunawa sa isa sa apat na Dao ng langit at lupa. Ang una ay si Doreen, ang nagtatag ng Pyryang sect, na nakaunawa sa Mastery Dao. Si Doreen ay isang makapangyarihang emperador ng mga Diyos na nakapatay ng maraming emperador ng mga Diyos. Matapos umalis sa purong yang sekta, wala nang balita tungkol sa kanya. May mga chismis tungkol sa kanyang pagkamatay dahil sa kapigatian sa langit at tungkol sa kanyang pagiging isang kataas-taasang Diyos na gumala sa mundo. Wala sa mga chismis ang nakumpirma. Gayunpaman, inisip ng karamihan na malamang na siya ay pumanaw na. Kung tungkol naman sa mga miyembro ng Seven Kills Valley, ng Alliance of Benevolence and Justice, at ng Dragon Martial Divine Sect, ang kanilang pagkabigla ay agad na napalitan ng kataimtayman nang mapagtanto nila na ang Pyryang sect ay may isa pang napakalaking prodigy. Hindi lamang niya naunawaan ang tunay na Sword Dao, kundi isa rin siyang Intermediate Lord of Gods, na wala pang 3,000 taong gulang, na may kakayahang talunin ang mga ordinaryong Advanced Lords of Gods. Mas may talento pa siya kaysa kay Dylon. Bakit ang swerte ng Pyryang sect? Hindi lang si Dylon ang meron sila, kundi ngayon, meron na rin silang Alvin. Bakit ang daming kahangahangang talento sa Pyryang sect? Kailangan nating iulat agad ang bagay na ito. Malamang na mapabilang si Alvin sa nangungunang 3 sa pista ng 7 mansyon. Kung mangyari iyon, nangangahulugan ito na 3 Intermediate Emperors of Gods mula sa Pyryang sect ang makakapasok sa lugar na iyon. Pinapataas nito ang posibilidad na lumitaw ang isang Advanced Emperor of God sa Pyryang sect. Medyo tahimik ang lugar habang ang mga naruroon ay nagpadala ng mga mensahe pabalik sa kani-kanilang puwersa. Kung tungkol naman sa mga taong umalis mula sa Walker Clan, hindi lamang sila nagpadala ng mga mensahe tungkol sa bagay na ito pabalik sa angkan, kundi nagpadala rin sila ng mga mensahe pabalik tungkol sa pagkawala ng kilalang banal na artifact ni Jules na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay napanalunan ni Alvin at ngayon ay pagmamayari na ni Pong, isang Nirvanic Elder ng Pyryang sect. Sa sandaling ito, binasag ni Donald ang katahimikan at nanguna sa pagsasabing, lahat, simulan na ang trading conference. Tila naalala na rin ng mga tao na nandito sila para sa trading conference pagkatapos magsalita ni Donald. Maya-maya, ilang miyembro ng Alliance of Benevolence and Justice at ng Dragon Martial Divine Sect ang lumapit kay Pong at binati ito. Elder Zin, binabati kita sa pagkakaroon ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa. Ang pagtatanghal ng Pyryang sect sa pista ng 7 mansyon ay tiyak na hihigitin ang lahat kung kakampi nila si Alvin. Binabati kita, Elder Zin. Kamangha-mangha talaga si Alvin. Naunawaan niya ang tunay na Sword Dao sa murang edad. Kung hindi ako nagkakamali, naunawaan lang ni Elder Dylon Ye ang tunay na Sword Dao noong mahigit 10,000 taong gulang na siya, di ba? 3,985.
Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagiging dalubhasa ni Alvin sa tunay na Sword Dao, isang kaguluhan ang sumiklab sa nangungunang 5 puwersa sa Eastern Ridge Mansion, sa Pyongyang Sect. Sa Seven Kills Valley. Sa Walker Clan. Sa Alliance of Benevolence and Justice. At sa Dragon Martial Divine Sect. Bago ang insidente sa Seven Kills Valley, walang sinuman mula sa Pyongyang Sect ang nakakaalam na naunawaan ni Alvin ang tunay na Sword Dao. Na-master ni Alvin ang tunay na Sword Dao. Hindi ko inaasahan na ang ating Pyongyang Sect ay may isa pang taong nakakaintindi ng Sword Dao. Si Junior Uncle Ye mula sa Hidden Sword Faction ay kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse ng ating sekta dahil sa kanyang Sword Dao at pambihirang pag-unawa sa batas. Ngayon, mayroon na tayong Alvin na dalubhasa rin sa Sword Dao. Natalo pa niya si Archie ng Walker Clan, na kilala bilang isa sa pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Eastern Ridge Mansion. Nakakagulat ito. Si Alvin ay naging isang Intermediate Lord of Gods 2 taon pa lamang ang nakalilipas, ngunit kayanan niyang talunin si Archie na naging isang Advanced Lord of Gods 100 taon na ang nakalilipas. Nakakuha si Alvin ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact para sa Nirvanic Elder Zin ng pangkat ng Cloud Peak. Nabalitaan ko na ang kilalang banal na artifact ay dating kay Jules. Siguradong galit na galit si Jules, di ba? Tunay na kahanga-hanga si Alvin. Dati, medyo sikat lamang si Alvin sa Pyongyang Sect dahil sa mga recording niya na pumapatay ng 2 Intermediate Lords of Gods. Dahil naganap ang insidente sa Flying Dragon Sect, isang sect na may ranggong emperador na lumampas sa kasikatan nito, marami ang nag-isip na ang 2 Intermediate Lords of Gods ay hindi ganoon kalakas sa simula pa lang. Dahil dito, kahit maraming tao ang nag-iisip na may talento si Alvin, hindi nila inisip na malaking bagay ito. Dati, nang magdesisyon ng Pyongyang Sect na maglaan ng mga mapagkukunan para kay Alvin upang matulungan siyang makalusot at maging isang Intermediate Lord of Gods, ang pangkat ng Xingming at marami pang ibang pangkat ay medyo hindi nasiyahan sa desisyon ng sekta. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng mundo matapos maibalik sa Pyongyang Sect ang balita tungkol sa pagkatalo ni Alvin kay Archie. Halos walang nagduda sa kanyang kakayahan sa oras na ito. Lahat sila ay nag-isip na totoo ang mga chismis tungkol sa kanyang pagiging isang napakalaking talento. Walang nakakakilala sa 2 Intermediate Lord of Gods na pinatay niya noon, ngunit kilala ng lahat si Archie at siya ay malawak na kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na tao na wala pang 10,000 taong gulang sa Eastern Ridge Mansion. Hindi na kailangang sabihin, ang pagkatalo ni Alvin sa isang taong iyon ay nagpapakita ng kanyang lakas at talento. Talagang mapanuri ang sekta. Nahihiya ako na pinagdudahan ko si Alvin noon. Isa itong kalokohan. Walang duda na si Alvin ay magniningning sa pista ng 7 mansyon at magdadala ng kaluwalhatian sa ating Pyongyang Sect. Tama. Malaki ang tsansa niyang makapasok sa top 3. Baka siya pa nga ang mauna. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga mauuna ay bibigyan ng 4 na pwesto para makapasok sa pwestong iyon. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, ang mga mula sa Pyongyang Sect ay masayang-masaya matapos matanggap ang balita na natalo ni Alvin si Archie at si Pong na ngayon ang nagmamay-ari ng kilalang banal na artifact ni Jules na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa kabaligtaran, tila isang ulap ng kadiliman ang bumalot sa ari-arian ng Walker Clan nang makatanggap sila ng balita na ang pagmamalaki ng kanilang angkan, ang Archie, ay natalo ni Alvin. Hindi magiging malaking bagay kung si Archie ay matatalo ng isang taong mas matanda sa kanya, ngunit si Alvin ay wala pa sa 3,000 taong gulang, wala pa sa kalahati ng edad ni Archie. Pagkatapos, isa na namang matinding dagok ang kanilang natanggap nang malaman nilang nawala ng kanilang ninuno ng gininto ang upuan, si Jules, ang kanyang kilalang banal na artifact na may isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ang ginamit bilang stake nang ang kalaban ay gumamit lamang ng 100 king grade limit divine pills bilang stake. Nababaliw na ba si Archie? Hinaan mo ang boses mo. Sigurado si Archie sa kanyang panalo kaya wala siyang pakialam kung ano ang gagamitin ng kanyang kalaban bilang taya.
Kahit ano pa ang dahilan, hindi maikakaila na nawala sa kanya ang kilalang banal na artifact na may kasamang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Kung hindi siya mapabilang sa nangungunang tatlo sa pista ng 7 mansyon, malaking kawalan ang mararanasan ng ating angkan. Hindi pa rin dapat maging problema para sa kanya ang makapasok sa top 3. Hindi problema. Natalo na siya ni Alvin sa Eastern Ridge Mansion. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng mga kababalaghan ang mayroon ng 6 na iba pang mansyon? Marami sa Walker clan ang sinisi si Archie sa pagkawala ng kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Natural lang, mayroon ding mga sinisi si Jules, ngunit itinatago nila ang kanilang mga opinyon. Tutal, kung wala ang pahintulot ni Jules, hindi sana magagamit ni Archie ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact bilang taya. Wala lang talagang naglakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Jules, na isang Golden Sith Elder at isang Intermediate Emperor of Gods. Bukod dito, si Jules ang dumanas ng pinakamalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Hindi lamang ang kanyang apo sa tuhod, na kanyang ipinagmamalaki at ikinagagalak, ang malubhang nasugatan, kundi nawala rin ang kanyang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Mayroon ding ilang mga inapo ng Walker clan na may masamang relasyon kay Jules na nagyayabang sa kasawian ni Jules. Sa isang liblib na lugar sa lupain ng Walker clan. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang, leader ng angkan, pupunta ako sa Seven Kills Valley para tingnan kung may pag-asa pa bang makuha muli ang kilalang banal na artifact ni Jules na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Nag-isip sandali ang nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi, sige. Gawin mo ang lahat, pero huwag kang gagamit ng dahas. Hindi naman pala suplado si Stuart Zinn. Naiintindihan ko, tugon ng matanda. Pagkatapos, nilisan niya ang lupain ng Walker clan at naglakbay ng napakabilis sakay ng isang barkong lumilipad na pang-emperador patungo sa Seven Kills Valley. Kung tungkol naman sa natitirang 3 matataas na opisyal sa Eastern Ridge Mansion, nakakaraos pa rin sila sa pagkabigla mula sa balitang natanggap nila. Sa wakas ay mayroon ng pangalawang tao ang Eastern Ridge Mansion na nakakaintindi sa isa sa 4 na daw ng langit at lupa. Katulad ng isa pang tao, naunawaan din niya ang Sword Dao at mula sa Pyryang sect. Bago ang malaking pagbubunyag ni Alvin, si Dylon ng Pyryang sect ang tanging kilalang tao sa Eastern Ridge Mansion na nakaintindi sa isa sa 4 na Dao ng langit at lupa. Ang mga nakabisado sa panimulang anyo ng Sword Dao ay hindi itinuturing na nakabisado sa tunay na Sword Dao. Dahil sa pangyayaring ito, sa wakas ay nag-iwan ng marka si Alvin sa Eastern Ridge Mansion. Wala nang sino man ang magmaliit sa kanya dahil sa kanyang mababang cultivation base o murang edad. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alvin ang kaguluhang ginawa niya. Nagtitingin-tingin siya ng mga bagay sa trading conference. Dahil nanalo siya ng isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact para kay Pong, nag-alok si Pong na bayaran ang anumang gusto niya sa conference. Natural lang na tumanggi siya, ngunit matigas ang ulo ni Pong kaya tila magagalit si Pong kung patuloy siyang tatanggi. Kahit na noon, hindi niya sinamantala si Pong at binili lamang niya ang talagang kailangan niya. Bumili rin siya ng mga bagay na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang sa kanyang pamilya, ngunit sa pagkakataong ito, matigas ang ulo niyang hindi hahayaang bayaran ito ni Pong. Tinanong ni Alvin si Pong, Elder Zinn, hindi ba talaga sasali ang mga walker sa trading conference? Hindi ko alam kung mayroon silang kailangan ko. Baka maaliw ko sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kaunting tulong. Inikat ni Pong ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Alvin. Mayroon ka bang hangad na mamatay? Mas mabuting huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon sa harap ni Jules. Hindi pa humuhupa ang kanyang galit, at hindi iyon humuhupa sa loob ng mahabang panahon. Kahit na wala siyang lakas ng loob na patayin ka ng hayagan, makakalusot pa rin siya sa pananakit sa iyo. Natauhan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Pong. Tila sandaling nakalimutan niya na kaya niyang talunin si Archie, ngunit hindi pa niya kayang harapin si Jules. Bukod dito, madali siyang mapapatay ni Jules sa isang pitik lang ng kanyang kamay. Patuloy na sinabi ni Pong, darating sila bukas. Karamihan sa kanila ay nasa masamang mood ngayon.
Gaganda rin ang mood nila bukas. Ginaganap din ang trade conference dahil sa pista ng 7 mansyon. Matatalo ang Walker clan kung tatanggi silang lumahok. Kahit na magalit si Jules at makaramdam ng kahihiyan, wala siyang ibang magagawa kundi ang pumunta. Walang sino man sa mga kasama ang makakapidyaw sa kanya kung tatanggi siyang dumalo, ngunit mayroon pa ring iba pang mga Golden Seat Elder sa Walker clan na dapat kalabanan kung magkamali siya. Bukod dito, mawawalan din siya ng suporta ng maraming tao kung maaapektuhan niya ang Walker clan. Hindi niya kayang gawin iyon dahil matagal na niyang pinaghahandaan si Archie na maging susunod na pinuno ng Walker clan. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, tiyak na darating siya. Tama si Pong. Bumalik nga ang Walker clan upang lumahok sa trading conference noong ikalawang araw at tila mas maganda ang pakiramdam ng karamihan sa kanila. Para bang nakalimutan na nila ang nangyari habang nakikipagkalakalan sila sa Pure Yang sect at sa iba pang puwersa. Kahit na nakipagkalakalan si Alvin sa kanila, hindi sila naging agresibo. Kaya naman, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam na may nangyayari. Bakit pakiramdam ko ito ang katahimikan bago ang bagyo? 3,986. Para kumpirmahin ang kanyang haka-haka, hinanap pa ni Alvin si Jules, ang Golden Seat Elder mula sa Walker clan. Gaya ng kanyang hinala, si Jules, na malinaw na sabik ng patayin siya kahapon, ay kalmado ngayon. Bagamat walang ngiti sa mukha ni Jules, hindi rin siya galit. Pagkatapos noon, hinanap ni Alvin si Pong at sinabi, Elder Zin, pakiramdam ko ay may nangyayari. Ang mga mula sa Walker clan, lalo na ang Jules, ay kumikilos ng kakaiba. Marahil, kung ang mga miyembro lang ng Walker clan ang dahilan, hindi sana ganoon hinala si Alvin. Tutal, napahiya lang naman sila at hindi naman sila nakaranas ng malaking kawalan. Gayunpaman, lubos na hinala para kay Jules, na direktang sangkot sa bagay na ito, na umakto na parang walang nangyari. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakangiting sinabi ni Pong, walang masama. Malamang kahapon lang nila ibinuhos ang kanilang galit. Lalo na si Jules, kahit si Archie ay nabuhay ng halos 10,000 taon. Alam nila ang kasabihang, walang saysay ang iyakan ang natapon na gatas. Kahit sumigaw sila, magmura, at maramdaman ang kawalan ng pag-asa, alam nilang wala itong maidudulot na mabuti sa kanila at wala ring mababago. Bukod pa rito, kung masyado silang masungit sa iyo, kung may mangyari sa iyo sa hinaharap, tiyak na sila ang unang magiging sospek. Sa oras na iyon, kailangan nilang harapin ang puot ng Pure Yang sect. Sa kabuuan, mas makabubuti para sa kanila na magpanggap na walang problema. Hindi sila kikilos maliban kung 100% silang sigurado na kaya kanilang patayin. Kahit na pinaghihinalaan sila ng Pure Yang sect, mahirap kumbansihin ang masa, na naglilimite rin sa magagawa ng sekta sa angkan, kung naging mabait sila sa iyo sa unang tingin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Sandali rin niya itong pinag-isipan. Gayunpaman, hindi niya namamalayang naisip niya na dahil kinuha nila ni Pong ang kilalang banal na artifact ni Jules na may kasamang kaluluwa ng artifact, na malamang na mas mahalaga kay Jules kaysa sa kanyang asawa, mawawala ng katwiran si Jules at kikilos ng makatwiran para makita ng lahat. Hindi niya inakalang makakapanatiling kalmado si Jules habang matiyagang naghihintay ng oras, nagkukunwaring hindi apektado habang naghihintay ng tamang sandali para tusukin ang isang punyal sa kanyang likod. Kailangan kong maging mas maingat. Bulong ni Alvin sa sarili. Hindi naman sa ngayon ay hindi pa siya nakakakilala ng mga taong tulad ni Jules noong nasa mundo pa siya. Gayunpaman, medyo matagal na rin iyon kaya medyo naging mahinahon na siya. Bukod pa riyan, si Alvin ay masyadong nakatutok sa pagpapalakas ng kanyang lakas bago ang pista ng 7 mansyon kaya nang makita niya kung gaano kawalang apekto si Jules, hindi na niya inabala pang suriin muna ang sitwasyon. Sa kabila nito, hindi naman bumababa ang bantay ni Alvin. Tutal, marami na siyang nakasalamuhang masasamang tao at mga pukana sa mas mababang kaharian. Kung hindi siya maaalerto nang umakto si Jules na parang walang nangyari. Kahit anong ikinilos ni Jules, magbabantay pa rin siya laban kay Jules. Naunawaan ni Alvin na ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan.
Naunawaan din niya na kapag ang isang tao ay walang lakas, mas makabubuting huminahon at maghintay bago tuluyang patayin ang kalaban sa isang iglap. Maraming beses na rin niya itong nagawa noon. Ang panahon na kara-rating pa lamang niya sa Profound Energy Land ang pinakahuling halimbawa. Noong panahong iyon, pakiramdam niya ay parang tinatapakan niya ang manipis na yelo. Noong siya ay nasa angka ng Langston, kinailangan niyang palihim na lumabas upang pinuhin ang Limit Divine Pills at maging maingat sa mga miyembro ng Hidden Fog Sect at kay Tyson Kane mula sa Flying Dragon Sect na nakakatukla sa kanyang kinaroroonan. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ilang araw ang lumipas sa isang kisap mata, hudyat ng pagtatapos ng trading conference. Maraming bagay ang nakuha ni Alvin sa pagkakataong ito. Dahil karamihan sa mga binili niya na may malaking halaga, ay binayaran ni Pong, hindi siya gumastos ng malaki. Sa huling araw ng trading conference, habang ang mga miyembro ng Pure Yang Sect ay pabalik na sa kanilang mga tirahan sa Seven Kills Valley, tinanong ni Alvin si Pong sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Zin, kailan tayo aalis? Ramdam ni Alvin ang nag-aalalang tingin ng iba mula sa Pure Yang Sect nang tumingin sila kay Jules, na nangunguna sa grupo mula sa Walker Clan. Hindi nakakagulat na nag-aalala at nag-aalala sila. Tutal, niloko ng Pure Yang Sect ang Walker Clan para ibigay sa kanila ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Bagamat nanalo sila ng patas at kumilos ng matuwid at makatarungan, alam nila sa kanilang mga puso na nilinlang talaga nila ang Walker Clan. Lahat ng bagay mula sa unang pang-aasar ni Pong hanggang sa pagpapanggap na mahina ni Alvin ay pinagplanuhan at nilayon upang maghukay ng hukay para sa pagtalon ni Jules. Higit sa lahat, nagtagumpay sila sa panlilinlang sa Golden Sith Elder at Intermediate Emperor of Gods mula sa Walker Clan. Sa katunayan, kung sila ang nasa kalagayan ni Jules, hindi rin nila hahayaang mangyari ang bagay na iyon ang basta-basta. Dahil dito, sa nakalipas na 2 araw, maraming miyembro ng Pure Yang Sect ang nagpadala ng voice transmissions kay Pong, tinatanong siya kung dapat ba nilang hintayin munang umalis ang mga kasama mula sa Walker Clan bago sila umalis. Pumayag si Pong sa kanilang mungkahi, pangunahin na para mapagan ang kanilang loob. Sa totoo lang, hindi niya inakala na malaki ang posibilidad na kumilos ang Walker Clan habang pabalik sila sa Pure Yang Sect. Bukod dito, hindi rin maaabutan ng Walker Clan ang kanilang lumilipad na barko. Gayunpaman, wala ring masama sa pag-iingat. Napag-usapan ko na ito kay Senior Brother Ye. Aalis tayo pagkatapos umalis ng Walker Clan. Bahagyang tumango si Alvin. Naisip niya na ito rin ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi imposible para sa Walker Clan na atakihin sila na parang isang halimaw na nakulong pagkatapos nilang umalis sa Seven Kills Valley. Kahit na hindi sila pumatay, tiyak na susubukan nilang agawin pabalik ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Tutal, bihira ang isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Hindi nakaramdam ng pagkakasala si Alvin sa panlilinlang kay Jules at sa Walker Clan na ibigay ang kilalang banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Bago isagawa ang plano, ikinwento sa kanya ni Pong ang tungkol sa pagkakataong pinatay ni Jules ang isang prodigy mula sa Cloud Peak faction ng Pure Yang Sect sa isang sparring session. Madali sanang nailigtas ni Jules ang buhay ng kanyang kalaban, ngunit hindi niya ginawa. Ang prodigy na namatay ay ang nakatatandang kapatid ni Pong. Kung buhay pa siya, isa na sana siyang simpleng Emperor of Gods. Natural lang, alam din ni Alvin na sinabi sa kanya ni Pong ang tungkol sa bagay na ito para maibsan ang anumang pasanin sa isip niya tungkol sa panlilinlang kay Jules. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Alvin ng isa pang mensahe kay Pong. Elder Zin, bakit hindi natin ipaalam sa sekta para makapagpadala sila ng Ascension Elders para samahan tayo pabalik sa sekta? Marahil, maaaring pumunta si Ascension Elder Zin kung maginhawa para sa atin. Bagamat naisip ni Alvin na magiging maayos sila, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Bukod dito, naisip niya na hindi rin naman gaanong nakakaabala ang kanyang mungkahi. Nang marinig ang pagpapadala ng boses ni Alvin, nakangiting sinabi ni Pong, napakaingat mo talaga. Nandito na ang tatay ko. Naghihintay siya sa atin sa labas ng estate ng Seven Kills Valley.
Sasamahan niya tayo pagkaalis natin. Hindi inaasahan ito ni Alvin. Nagulat siya at nakahinga ng maluwag. Nandito si Elder Stuart Zin. Bakit hindi siya pumunta sa Seven Kills Valley sa halip na maghintay sa labas? Ayaw niyang makipag-usap ng kaunti sa Seven Kills Valley, medyo walang magawang sabi ni Pong. Tanong ni Alvin, dahil nandito na siya, hindi na natin kailangang hintayang umalis ang Walker clan bago umalis, tama ba? Hindi naman natin kailangang matakot sa pananambang mula sa Walker clan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo magtatagal, sabi ni Pong, ito ang mungkahi ni Esteban at ng iba pa. Gabi na dumating ang tatay ko, at hindi ko pa ito ipinapalam sa kanila. Sa tingin ko ay mananatili na lang ito sa ganoong paraan. Magugulat sila ng husto kapag nakita nila ang tatay ko mamaya. Ang mga salita ni Pong ay lubos na nakapagpagaan ng pag-aalala ni Alvin. Dahil na si Stuart Zin, wala nang dapat ipag-alala. Tutal, mas malakas si Stuart Zin kaysa kay Jules kahit na hawak ni Jules ang kanyang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, lalo na ngayong nawala na ang sandata ni Jules. Nagmamadaling umalis ang Walker clan kinabukasan. 2 oras matapos umalis ang Walker clan, nakatanggap si Alvin ng mensahe mula kay Pong. 2 oras na ang nakalipas mula nang umalis ang Walker clan. Dapat na tayong umalis. Umalis agad si Alvin sa patio pagkatanggap niya ng mensahe. Nakita niya na maraming miyembro ng Pyryang sect ang nagsimula ng magtipon. Sa oras na ito, iminungkahi ni Esteban, ang Nirvanic Elder ng Hidden Sword Faction, Junior Brother, bakit hindi natin hilingin sa isang Intermediate Emperor of Gods mula sa Seven Kills Valley na samahan tayo papunta sa pasukan. Nag-aalala ako na baka naghihintay ang Walker clan para tambangan tayo malapit sa pasukan. Bukod dito, nasa saklaw pa rin tayo ng guarding formation ng Seven Kills Valley kaya hindi pa natin magagamit ang ating flying ship. Umiling si Pong. Nang makita kung gaano nag-aalala si Esteban, nakangiti niyang sinabi, hindi na kailangan yan. Nandito na ang tatay ko. Sasalubungin niya tayo sa pasukan, at sasamahan niya tayo pabalik sa Pyryang sect. Lahat ay nagulat at halatang nakahinga ng maluwag nang marinig ang mga sinabi ni Pong. Maliwanag na ngumiti si Esteban. Dahil nandito ang nakababatang tiyuhin, natural lang na hindi na natin kailangang humingi ng proteksyon mula sa Seven Kills Valley. Pagkatapos, tumingin siya kay Pong nang may walang magawang ekspresyon habang sinasabi, nakababatang kapatid, dapat sinabi mo sa akin ang tungkol dito kanina. Kanina pa ako nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ngumiti rin ang mga elder mula sa ibang mga paksayon sa Pyryang sect na may mga ekspresyon ng mukha na parang wala sa sarili. Kung alam lang nila na nandito ang Ascension Elder mula sa paksayon ng Cloud Peak, hindi sana sila nag-alala. Sige, tara na. Nangunguna si Pong habang nakasunod si Alvin at ang iba pa mula sa likuran, paalis sa lupain ng Seven Kills Valley. Pagkaalis nila sa lupain, nakita nila si Stuart Zin. Mabilis siyang binati ng lahat. Kasunod nito, ang mga sumakay sa iba't ibang barkong lumilipad ay sumakay din sa barkong lumilipad ni Pong. Kahit medyo siksikan, walang nagreklamo. Tutal, may kinalaman ito sa kanilang kaligtasan. Sino ang mag-aakala kung magiging maayos at mapayapa ang kanilang pagbabalik? 3,987. Ang barkong lumilipad na parang emperador ni Pong ay sapat na para komportableng mapaunlakan ang lahat mula sa Pyryang sect na dumalo sa trading conference. Tumango si Stuart Zin at ngumiti kay Alvin bago niya inilagay ang mga kamay sa kanyang likod at tiningnan ang mga imahe ng salamin sa lumilipad na barko. Ipinakita ng mga imahe ng salamin ang nakapalibot sa lumilipad na barko. Kahit na mabilis na ang kanilang paglalakbay ngayon, malinaw pa rin ang paningin ni Alvin sa kanilang paligid. Nang bumilis muli ang takbo nito ay saka lamang lumabo ang paligid. Dahil sa presensya ni Stuart, naging panatag ang loob ng mga miyembro ng Pyryang sect. Nagtipon sila sa maliliit na grupo at nagsimulang mag-usap. Sa oras na ito, si Pong, na nakatayo sa tabi ni Stuart Zin, ay nakangiting nagsabi, Ama, ang aking lumilipad na barko ay naglalakbay na ngayon sa bilis ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Imposibleng maabutin tayo ni Jules kahit na gustuhin niya.
Hindi ka dapat mag-alala, sabi ni Stuart Zinn habang umiiling, huwag mong kalimutan na ang Walker Clan ay may formation compass na maaaring makagambala sa bilis ng mga lumilipad na barko. Kung gagamitin nila ang speed limiting formation, ang iyong lumilipad na barko ay hindi pupunta kahit saan. Alam ko, pabaya na sabi ni Pong, gayunpaman, sa pagkakaalam ko, wala si Jules ng formation compass. Kasama niya ang pinuno ng angkan. Hindi ito mahulaan ni Jules kaya imposibleng madala niya ang formation compass na iyon. Ngumisi si Stuart Zinn. Kung naisip kong pumunta rito, sa tingin mo ba ay hindi rin magpapadala ang Walker Clan ng kahit sino? Paano mo nalaman na hindi sila nagpadala ng sino man para ipasa ang formation compass kay Jules? Sandali na natigilan si Pong nang marinig niya ang mga salita ni Stuart Zinn. Pagkatapos, pinilit niyang ngumiti at sinabing, paano kung magpadala sila ng isang tao para ipasa ang formation compass gamit ang speed limiting formation kay Jules? Nandito ka na. Bukod dito, nawala ni Jules ang kanyang prominenting divine artifact na may kasamang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Kahit nataglay pa niya ito, wala pa rin siyang lakas ng loob na maghanap ng gulo. Labis ang tiwala ni Pong sa kakayahan ng kanyang ama. Isang compass para sa speed limiting formation. Dahil sa kanyang kuryosidad, hindi napigilan ni Alvin na magtanong kay Pong tungkol dito. Dahil hindi siya pinapansin ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Pong kay Alvin, ang speed limiting formation, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay kayang pabagalin ang bilis ng lahat ng nasa sakop nito. Kasama rito ang mga cultivator. Napakahalaga ng ganitong uri ng formation compass. Tanging ang nangungunang 5 puwersa lamang ang may ganitong formation compass sa Eastern Ridge Mansion. Ang Walker Clan ay mayroon nito, at ang ating Pure Yang sect ay mayroon nito. Narinig na ni Alvin ang tungkol sa speed limiting formation, ngunit hindi niya alam na ang formation ay maaari ring gawing compass ng formation. Kadalasan, inihahanda ng mga tao ang speed limiting formation ng maaga. Kapag na-activate ang formation, mapipigilan nito ang pagtakas ng isang target, at ang taong nag-set up ng formation ay hindi maaapektuhan. Patuloy na sinabi ni Pong, ang speed limiting formation ay hindi isang pambihirang formation sa anumang paraan. Gayunpaman, ito ay kakaiba dahil imposibleng ukit ang formation gamit ang mga ordinaryong formation compass. Mga bihira at mahahalagang materyales ang ginamit upang gumawa ng mga formation compass na maaaring maglaman ng speed limiting formation. Ang mga materyales na ito ay hindi matatagpuan sa Eastern Ridge Mansion kaya lahat ng mga ito ay ibinebenta sa ibang kumpanya. Kaya naman, ang dalawang formation compass na pagmamay-ari namin na naglalaman ng speed limiting formation ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga. Tumango si Alvin. Kahit pa magpadala ang Walker Clan ng isang tao para ihatid ang speed limiting formation compass kay Jules, wala siyang mapapala kung pipigilan niya tayo. Marahil, baka tumakbo pa siya palayo pagkatapos niyang makita ang aking ama, may paghamak na sabi ni Pong. Sumulyap si Alvin kay Stuart Zinn bago niya sinabi kay Pong, Elder Zinn. Sa tingin ko may punto ang iyong ama nang sabihin niyang maaaring magpadala ng mga tao ang Walker Clan. Posible na magpadala sila ng isa pang intermediate Emperor of Gods, tama ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Pong nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama na may seryosong ekspresyon sa mukha. Napaisip siya sa loob-loob, ito ba ang ikinababahala ng kanyang ama? Totoo na hindi lang si Jules ang nalulungkot sa pagkawala ng kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Magiging malungkot din ang Walker Clan. Upang mabawi ang kilalang banal na artifact, hindi imposible para sa angkan na magpadala ng isa pang intermediate Emperor of Gods para sa atin. Bigla. Bumuhos. Bumuhos. Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng lumilipad na barko. Nararamdaman ni na Alvin at ng iba pa ang isang puwersang humihila sa lumilipad na barko. Instinctive na lumingon si Alvin sa mag-ama at nakita ang madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kasabay nito, ang nakababatang henerasyon mula sa Pure Yang sect ay naguguluhan at naglilingalinga, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Kung tungkol naman sa mga matatanda, nakasimangot sila at nag-uusap.
Pormasayo na naglilimite sa bilis. Ginamit ni Jules ang speed limit information para pigilan tayo. Imposible para sa kanya na magtayo ng speed limit information dito sa loob lang ng ilang araw, di ba? Marahil, ginamit niya ang speed limit information compass. Hindi ba't kasama iyan ang pinuno ng angkan ng Walker clan? Sa sandaling ito, walang ekspresyong sinabi ni Stuart Zin, bukod kay Ping Fan, lahat ay babalik sa Pure Yang Sect gamit ang lumilipad na barko ni Esteban muna. Ito ay isang utos. Kasunod nito, sinabi ni Pong, mag-ingat kayong lahat. Itatago ko na ang lumilipad na barko ngayon. Pagkarinig pa lang ng boses ni Pong, naramdaman ng lahat ang paglaho ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Mabilis nilang ginamit ang kanilang banal na enerhiya upang lumipad sa ere. Nakita ng lahat, kasama na si Alvin, na sila ay nakalutang sa ibabaw ng kalangitan ng isang desyerto. Bukod sa kanila, wala nang iba maliban sa dalawang figure na nakalutang sa di kalayuan. Si Stuart Zin, na nakatayo sa harap ng Pure Yang Sect, ay tumingin sa dalawang matandang lalaki sa malayo at seryosong nagtanong, Alexander Walker, Jules, ano ang ibig sabihin nito? Isa sa dalawang matandang lalaki ay si Jules, ang Golden Seat Elder mula sa Walker clan. Hindi pa nakikita ni Alvin ang ibang matatandang lalaki noon, ngunit hindi mahirap hulaan na ang isa pang matanda ay isa ring Intermediate Emperor of Gods o isang Golden Seat Elder tulad ni Jules. Sabi ni Alexander Walker, Stuart Zin, huwag kang magpanggap na tanga. Alam na alam mo kung bakit ka namin pinigilan. Gaya ng inaasahan, si Alexander Walker ay isang Intermediate Emperor of Gods, ngunit mas malakas siya kaysa kay Jules. Ang kanyang lakas ay maihahambing kay Stuart Zin. Dahil dito, makikita ang bahid ng pag-aalala sa mukha ni Stuart Zin nang makita niya si Alexander Walker. Malamig na sinabi ni Stuart Zin, Alexander Walker, na wala ni Jules ang kanyang kilalang banal na artifact kasama ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact sa isang patas na laban. Aagawin mo ba ito sa amin? Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, malamig ding kumislap ang mga mata ni Stuart Zin. Umiling si Alexander Walker at sinabing, Elder Stuart Zin, mabibigat na paratang iyan. Dahil si Donald ay nagsilbing saksi, walang duda tungkol sa pagiging lihay-timo ng laban o pastahan. Gayunpaman, gusto ko lang bigyang diin na ang 100 King Grade Limit Divine Pills ay hindi maihahambing sa isang kilalang divine artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Napakalaki ng posibilidad na magkamali ang mga nakataya. Hindi mo ito itatanggi, tama ba? Ngumisi si Stuart Zin. Anong biro yan? Paano kung ganoon nga? Napagdesisyonan na ang lahat bago pa man ang laban. Ngayong natalo na si Jules, sasabihin mo bang hindi pantay ang halaga ng nakataya? Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Walker habang sinasabi sa mahinang boses, Elder Zin, dapat alam mo kung gaano kahirap para sa isang kilalang banal na artifact na manganak ng isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Bukod dito, kung wala ito, tiyak na hindi makakaligtas si Jules sa alinman sa kanyang susunod 5 heavenly tribulations. Walang balak ang Walker clan na gawing kaaway ang Pure Yang Sect. Kung ibabalik mo sa amin ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, babayaran ka namin ng 200 King Grade Limit Divine Pills sa susunod na 100 taon. Kung handang tanggapin ng Pure Yang Sect ang mga banal na kristal bilang kabayaran, mas maaga pa naming mababawi ang utang. Imposible. Determinadong sabi ni Stuart Zin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Jules. Nagngalit ang mga ngipin niya, Stuart Zin. Dahil hindi tayo magkasundo, natatakot akong masaktan ka namin. 3,988. Pagkarinig pa lang ng boses ni Jules, isang grupo ng mga pamilyar na figure ang lumitaw sa di kalayuan. Silang lahat ay mga elder mula sa Walker clan na dumalo sa trading conference sa Seven Kills Valley. Para naman sa nakababatang henerasyon, kabilang si Archie, at isa pang elder, wala sila sa pinangyarihan. Tila umalis na sila habang ang grupong ito ng mga elder ay nanatili upang suportahan sina Alexander Walker at Jules. Sa sandaling ito, pinalibutan na ng grupo mula sa Walker clan si Alvin at ang iba pa mula sa Pure Yang Sect. Kasabay nito, naramdaman ni Alvin ang bahagyang paghina ng presyon sa paligid.
Alam niyang nangangahulugan ito na wala na ang speed limiting formation. Tutal, malaki ang konsumo ng enerhiya nito. Kaya naman, hindi ito magtatagal pagkatapos ma-activate. Karaniwan, kailangan ulitin ang pag-ukit ng speed limiting formation kapag nawala na ang epekto nito. Hindi ganito ang nangyari sa formation compass, pero matatagalan pa bago ito magamit muli. Samantala, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga mula sa Pyryang sect nang marinig ang mga salita ni Jules at makita ang grupo ng mga tao mula sa Walker clan. Lalo na't malungkot ang ekspresyon ng mga nakababatang henerasyon, maliban kay Alvin na kalmado pa rin. Ito ay dahil kahit na magkaroon ng away, alam ni Alvin na hindi maglalakas loob na pumatay ang Walker clan. Bagamat napakahalaga ng kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact, kung papatayin nila ang isang tao mula sa Pyryang sect ngayon, lalala ang usapin at hindi ito magiging maganda para sa Walker clan. Sa kabaligtaran, hindi magiging malaki ang kahihinatnan kung sasaktan lang nila ang mga miyembro ng Pyryang sect. Maaaring humingi ng tawad ang Walker clan at magbayad sa Pyryang sect mamaya. Dahil dito, magiging mahirap para sa Pyryang sect na gumawa ng malupit na aksyon laban sa Walker clan dahil sa iba't ibang salik. Bagamat mas mahina ang Walker clan kaysa sa Pyryang sect, kung sakaling sumiklab ang digmaan, ang Pyryang sect ay magdurusa ng pagkalugi kahit na magawa nilang lipulin ang Walker clan. Ito ay magiging isang pirek na tagumpay lamang sa pinakamabuting kalagayan. Ngumisi si Stuart Zinn. Alexander Walker, gusto mo ba talagang gawin ito? Umiling si Alexander Walker at bumantong hininga, Stuart Zinn, sinusubukan kong makipagnegosasyon sa iyo ng mapayapa. Ang prominenteng banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay hindi gaanong mahalaga sa anak mo. Bata pa siya, at mayroon siyang lahat ng oras para maipanganak ng kanyang prominenteng banal na artifact ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact pagkatapos niya maging isang intermediate Emperor of Gods. Sa kabaligtaran, kung wala ang prominenteng banal na artifact, maaaring mamatay si Jules sa loob ng 5,000 taon dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang makayanan ang heavenly tribulation nang wala ang kanyang sandata. Bukod dito, medyo bukas palad ako sa aking pagtatantya. Hindi ko nga sigurado kung makakaligtas siya sa kanyang paparating na ikatlong heavenly tribulation. Pinanindigan ni Alexander Walker ang kanyang naunang dahilan. Nanindigan si Stuart Zinn nang walang balak na sumuko. Wala akong kinalaman dyan. Pinilit ba natin siyang tanggapin ang postahan? Pinilit ba natin siyang gamitin ang kanyang prominenteng divine artifact na may kasamang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact bilang taya? Kung ayaw niya, walang makakapilit sa kanya. Sa tingin mo ba ay katanggap-tanggap kung nanalo siya sa postahan, at hiniling ko sa iyo na ibalik sa akin ang 100 king grade limit divine pills? Nakakatawa. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Jules, senior brother Alexander. Nasabi ko na hindi papayag si Stuart Zinn. Isagawa natin ang plano gaya ng napag-usapan natin. Walang masasaktan kung ibibigay nila ang aking sandata. Kung hindi, natatakot akong hindi kayong lahat makakaligtas sa pinsala. Pagkatapos, tiningnan niya ang iba pang mga elder mula sa Pyryang sect ng may kahulugan habang idinagdag, kung kayo ay malubhang nasugatan, maaapektuhan ang inyong cultivation, at maaaring hindi kayo makaligtas sa inyong paparating na heavenly tribulation. Sa mga elder mula sa Pyryang sect na dumalo sa trading conference, may ilang leader ng mga paksayon. Para sa ilan sa kanila, hindi madaling malampasan ang heavenly tribulations. Mas bababa ang tsansa nilang mabuhay kung sila ay malubhang masugatan. Lahat sila ay tumingin sa mga miyembro ng Walker clan ng may galit at kawalang kasiyahan. Hindi lamang tumanggi ang Walker clan na sundin ang kanilang mga salita, kundi gumamit pa sila ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Sa sandaling ito, sinabi ni Pong kay Stuart Zinn, Ama, lahat ng paraan ng komunikasyon ay naputol. Mukhang handa na silang dumating. Bahagyang tumango si Stuart Zinn na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Inasahan ko na iyon. Sa kabaligtaran, ang iba pa mula sa Pyryang sect ay nagulat nang marinig nila ang mga salita ni Pong. Nangangahulugan ito na hindi sila maaaring humingi ng karagdagang tulong mula sa Pyryang sect o kahit sa Seven Kills Valley dahil lahat ng paraan ng komunikasyon ay naputol muna.
Bagamat ang Puryang Sect at ang Seven Kills Valley ay walang partikular na malapit na ugnayan, ang Seven Kills Valley ay hindi tatanggi na tulungan ang Puryang Sect sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Tumingin si Stuart Zinn kina Alexander Walker at Jules at nagtanong sa mahinang boses, Alexander Walker, Jules, nagdedeklara ka ba ng digmaan sa Puryang Sect sa ngalan ng Walker Clan? Walang pakialam na sinabi ni Jules, Elder Stuart Zinn, tigilan mo na ang pagbabaluktot sa mga salita ko. Sinabi ko na, walang mamamatay. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga pinsala sa isang labanan. Inaamin ko na hindi lahat ng tao sa ating angan dito ay kapantay ng iyong mga kababayan dito. Gayunpaman, huwag mong kalimutan na kasama mo ang nakababatang henerasyon. Kung may mag-away, kailangang hatiin ng mga nakatatanda ang kanilang atensyon sa pagitan ng laban at pagprotekta sa nakababatang henerasyon. Kung ikaw ay maliligaw, sino sa tingin mo ang magkakaroon ng kalamangan sa laban? Malinaw na walang takot si Jules dahil lamang sa presensya ni Alexander Walker. Kumunat ang noo ni Alvin. Napakawalang hiya ng Walker Clan. Tila determinado silang mabawi ang kilalang banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila mas makabubuti para sa Puryang Sect na makipagkompromiso. Bagamat ang mga elder ng Puryang Sect na naroroon sa sandaling ito ay higit pa sa kayang tapatan ang mga elder ng Walker Clan na naroroon, ang sitwasyon ay hindi kanais-nais para sa Puryang Sect dahil kailangan ding protektahan ng mga elder ang nakababatang henerasyon. Sa sandaling ito, muling sinabi ni Alexander Walker, Stuart Zinn, mas magiging madali ang mga bagay kung makikipagkompromiso ka. Hanggat ibabalik mo ang kilalang banal na artifact ni Jules, parehong partido ay maaaring umalis sa lugar na ito ng ligtas at maayos. Ang sinabi ko kanina ay may bisa rin. Ang aming Walker Clan ay magbabayad sa iyo ng alinman sa 200 King Grade Limit Divine Pills o Divine Crystals. Iiwan ko na sa iyo ang pagpili. Kung pipiliin mo ang Limit Divine Pills, aabutin ng ilang sandali bago namin ganap na mabayaran ang aming bayad. Kung pipiliin mo ang Divine Crystals, mababayaran namin ang bayad bago magsimula ang pista ng 7 mansyon. Sa madaling salita, determinado si Alexander Walker na labanan ang mga miyembro ng Puryang Sect kung ang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact ay hindi maibabalik kay Jules. Tumingin si Jules kay Stuart Zinn at mahinang sinabi, Stuart Zinn. Kahit na mas malakas ka sa akin, hindi ganito ang kaso kay Senior Brother Alexander. Kung mag-aaway tayo, pananatilihin kanyang abala habang ako naman ang magpapaabala sa anak mo. Lalaban din ang mga nakatatanda mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, sa panahon ng laban, walang makakagarantiya na hindi maaapektuhan ang nakababatang henerasyon mula sa inyong sekta. Sa pagtatapos ng kanyang salita, tumingin si Jules kay Alvin at sa iba pang mga batang disipulo ng Puryang Sect. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Stuart Zinn. Sabi ni Alexander Walker, Stuart Zinn, walang personalan dito. Hindi naman nakakahiya na ibigay mo ang kilalang banal na artifact. Sa katunayan, kung ibabalik mo ang sandata, ang Walker Clan ay magbibigay ng pampublikong paghingi ng tawad sa Puryang Sect. Bukod sa kabayarang ipinangako ko sa iyo, babayaran ka rin namin ng karagdagang mga mapagkukunan ng cultivation. Huminga ng malalim si Stuart Zinn bago nagtanong, Alexander Walker, ideya mo ba ito at ni Jules o ideya ng Walker Clan? Bahagyang nabigla si Alexander Walker sa tanong na ito. Pagkatapos, walang pakialam siyang sumagot, karaniwang kasama ng pinuno ng angkan ang compass ng speed limiting formation. Ano sa palagay mo? Tumango si Stuart Zinn. Isang galit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabing, sige. Ito ang unang pagkakataon na ako, si Stuart Zinn, ay dumanas ng ganito kalaking kawalan. Hindi, dapat kong sabihin na ito ang unang pagkakataon na ang aming Puryang Sect ay dumanas ng ganito kalaking kawalan sa Eastern Ridge Mansion. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi niya, Ping Fan, ipahiram mo ang kilalang banal na artifact na iyon sa Walker Clan ng ilang araw. Si Pung, Alexander, at Jules ay nabigla sa mga salita ni Stuart Zinn. Para naman sa iba mula sa Walker Clan, nang makabawi sila mula sa kanilang pagkabigla, natawa sila sa loob-loob.
Akala nila ginamit ni Stuart Zinn ang salitang pahiram para iligtas ang sarili mula sa kahihiyan ng pagsuko. Bagamat alam nilang hindi hahayaang mangyari ito ng ganoon na lang, handa silang humingi ng tawad at bayaran ang Pyongyang sect. Ayos lang kahit bahagyang masira ang kanilang reputasyon basta't mabawi nila ang kilalang banal na artifact gamit ang isang hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Kung ikukumpara sa pagkamatay ng isang intermediate emperor of gods dahil sa pagkawala ng kilalang banal na artifact na iyon, balewala ang kahihinatnan ng pagkasira ng kanilang reputasyon. Bukod dito, dahil walang buhay na nawala, hindi maaaring kumilos ng labis ang Pyongyang sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.